1 year ago, ginawa ko yung isa sa pinakamalaking career decisions ng buhay ko. Nag-resign ako bilang isang electrical engineer. Hindi dahil ayoko ng engineering pero naniniwala kaming may ibang direction si Lord sa amin. Ngayon, exactly 1 year later, worth it ba? Pinagsisihan ko ba? O isa ba ito sa pinakamagandang desisyon na ginawa ko? This is my honest story. Tara, ikwento ko sa inyo. Hi Dreamers! Hannah here and welcome home. Today, hindi muna real estate selling ang pag-uusapan natin. Pero personal kong i-share sa inyo yung story behind one of my biggest decisions in life. Ang dami talaga nagtatanong sa akin, especially yung mga taong nakasama ko sa work before. Hannah, bakit ka nag-resign? Kaya ngayon, sasagutin natin yung mga questions na yon. Bakit ako nag-resign sa aking full-time engineering job? Worth it ba after 1 year? Ano yung mga biggest challenges na na-encounter ko? Magkano ba ang kinikita sa real estate? At sa dulo, gusto ko ring i-share sa inyo kung paano naging faithful si Lord sa journey na ito. Hindi impulsive itong decision na to. Pinag-pray at pinag-usapan namin to ng husband ko. Eventually, na-realize namin na kailangan namin ng financial freedom. Pero hindi kasi mangyayari iyon if hindi kami aalis ng comfort zone. Siya, mag-stay siya sa corporate world for stability ng income. Ako naman yung magbe-venture sa iba't ibang path. Like yung consultancy ko, yung mga crafts, at syempre itong real estate. Kasi nakikita namin yung real estate, stepping stone to into a bigger business idea in the future kapag financially ready na kami. Hindi namin alam paano siya magsisimula, paano mangyayari yon, pero alam namin, kailangan namin mag-start somewhere. Isa rin sa mga biggest wake-up calls namin is nung na-redundant yung husband ko. Na-realize namin na kahit gaano ka kasipag, gaano ka ka-performer, employees are still replaceable. Hindi ko sinasabing masama maging employee. In fact, super thankful ako sa lahat ng employer ko kasi ang dami kong natutunan. Pero nag-sink in din na if mag-e-effort din naman kami, yung oras na ibibigay, bakit hindi na lang sa sarili naming pangarap? Para magkamali man, at least pangarap namin yung binubuo namin. Another realization is sa corporate, vertical yung growth natin. Salary increase, promotion, higher position, at kadalasan, pagka nasa taas ka na, mas maliit na yung opportunities. May limit. Sa business, lalo na sa real estate, horizontal yung growth. Walang fixed ceiling, mas marami kang clients, mas marami kang referrals, mas marami kang opportunities. Hindi siya guaranteed, oo, pero unlimited possibilities. Ikaw na ang magseset ng limit mo. Tapos, dumating si Zoe sa buhay namin at honestly, doon nagbago priorities namin. Mas naging valuable na yung time kesa title. Dati, okay lang sa akin yung 2 to 4 hours na commute, back and forth araw-araw. Pero ngayon, naiisip ko, sayang sana, in-spend ko na ng time yon sa family ko. Ngayon, ang pinaka-biggest blessing sa akin, whenever I'm available, pwede akong bumaba. Nandyan lang si Zoe, mas naging present ako bilang mom at bilang asawa. Isa rin sa personal reason ko is dumating ako sa point na hindi na maganda yung testimony ko sa office. Nag-underperform ako, feeling ko yung environment ko toxic na. At alam ko hindi yun glorifying kay Lord. Kaya na-realize ko na it wasn't just about a career decision. It also became a spiritual decision. Minsan, yung tamang decision is not just about the comfortable one. Pero alam mong kailangan mo itong gawin. After 1 year, pinagsisihan ko ba? Honestly, hindi. Pero gusto ko maging transparent. Hindi naging madali ang journey. It wasn't easy. Ang pinakamahirap siguro yung sa simula. Wala ka na kasing fixed salary, wala kang boss, wala kang tututok sa'yo. Kailangan mo talaga i-motivate yung sarili mo kasi pag hindi mo ginawa yun, walang mangyayari.
Sa first few months ko na nag-resign ako, wala akong sales. Dumating ako sa point na kinwestiyon ko si Lord na Lord, tama ba yung naging decision ko? Isa pa sa challenges is yung people's opinion. So, ang dami talaga opinions ng mga tao, no? May nagtatanong, Hana, bakit nagbebenta ka na lang ng bahay? Minsan okay lang, pero minsan masakit din Parang kailangan mo laging i-prove yung tama yung maging decision mo. Eventually, na-realize ko na hindi ko naman talaga kailangan i-explain yung sarili ko sa iba kasi hindi lahat maiintindihan. And that's okay. Siguro yung one of the major adjustment na ginawa namin is yung cash flow. Kasi sa corporate, every cut-off dumarating yung sweldo mo. Sa real estate, hindi ganon. Minsan after pa ng down payment ni client, tsaka siya pumapasok yung commission mo. Kaya importante yung financial preparation At super thankful ako sa partner ko, sa husband ko, kasi good provider siya. Siya yung nagpo-provide sa amin throughout this journey. Ito na ata ang pinakahinihintay na part, ang ating salary reveal. Pero guys, again, sa real estate, hindi guaranteed ang monthly income. Performance-based talaga ito. May mga months na sobrang okay ng sales mo. May mga months naman na tahimik lang ang sales. So, kailangan mo talagang magsipag. Pero personally, on my experience, more than twice ang kinikita ko sa real estate compare sa aking full-time corporate job before. So, hindi mo kalaban dito yung ibang agents. Ang kalaban mo lang dito, sarili mo. Kung tatanungin nyo ko, after 1 year, after all the waitings, after all the doubts, after all the fears, after all the failures, and after all the wins, after everything, kung worth it ba? May answer still yes. Hindi dahil perfect ang real estate. Hindi rin dahil madali ang entrepreneurship. Hindi rin dahil malaki ang income na ang pinaka-worth it sa akin at gusto kong lesson na mapulot nyo sa video na to. God is faithful sa buhay natin. Whether you're an employee, an engineer, an entrepreneur, or someone na pinifigure out nyo pa kung ano yung gusto nyo sa buhay nyo. No? Always remember itong verse na to. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Maraming salamat sa panonood guys at marami ring salamat sa pagiging part ng journey na ito. And above all, to God be all the glory. I'm Hannah, and as always, welcome home.